po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron din tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo. Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na di tumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nabigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin. Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka. Lahat ng kailangan namin nandito na. We don't have to go to other places. Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila. May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, magandang morning. Anaton oras, may na kita 14 minutos sa nakalabayan alas 9 haaga. Yep, bakasyon para ha iyo. Pero para ha Radyo Pilipinas is a regular working day. Regular working day, no? Okay. Kaya daw la hawa bubo naman dito na akan audio, alayon. So kaupo niya day sila lo sa Bilizar nga diton ka alas 10 siya na nga aga para natin Thursday edition na atin taramdan sumat istihanon April 9, 2026 selebrasyon pagtigaman iton araw ng kagitingan. Amo iton nga nakabakasyon kamo. Amo iton nga waray ni work para to natin mga government workers o kadakan iton mga government workers pero iton mga frontline service adton trabaho tuloy ang work. So hapag kaya na adton araw ng kagitingan in gimpangunahan aton selebrasyon mismo haton aton Pangulo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Ha bataan, no? So, pinaagi ini una aton wrestling ceremony dito handambana ng Kagitingan ha Mount Samat National Shrine. Iyan ang adlaw. Aton timan selebrasyon nga ginpangunahan naton aton Pangulo giting ng bayani pamana sa salinlahi. Kundi gintatagan di dahin doon aton kamapinta, sakripisyo, ngan pagka makabayan haton mga Pilipino nga veterano. Oo, mga Pilipino nga veterano nga kundi inhira talaga ato nakigabisog. Amo nga ni nga iton pag-obserbar hiton kuan hiton Veterans Week. Libati ka nga ton April 9 nga diton April 13. So pagkilala naman ini haton ira pagka makabayan. Haton ira ligasiya para hiton tisurunod nga henerasyon. So aman din niya aton. May ada mga local government unit nga nagdumara gihapon hin mga selebrasyon. Kasumpay hito na ating gintitigam na niya na nga adlaw.
So, dini naman na Radyo Pilipinas Borongan, saring pa tuloy ang work. Waray kami dididaman na bakasyon. Ngan para ton may ada mga transaction, diditon mga opisina hiton gobyerno. So, yan na, waray, ha? Ngan nga da na iton buwas, kay nagamit man daman hira, nag-i-implementar haton 4-day work week. So, waray daman work, buwas nga adlaw kay Friday, wara daman haton nira work, diditon ira tagsa-tagsa nga mga opisina. Kasi ginkompress man na to. Didahiton Lunes nga diton kahuybis nga adlaw ta kaya na holiday. So it's a long weekend. As in long, ha. Para to na aton dida kadamaan nga mga government workers. Sige, basta di Radyo Pilipinas Borongan. Padayon ito naman pagpahatin mga balita, impormasyon. Samtang hikitain nagkakarampang, syempre hailarom hiton pagpangulo ito na amon station manager. Ako naman didi co-pilot. Engineer Mark Gagawa. Ngan, kumusta man? Aton mga nagpakapalad, aton ayuda kakulop nga adlaw, aton mga tricycle drivers. Ibig ba sabihin, mapasada ka mo yan na? Tuloy-tuloy, iton pa masada, darakay, nataganahan ayuda, o diri gihapon magdededrungan kasi waray mandaman gud damo nga pasahero kay bakasyon. Ano ba? Sana magamit eksakto aton mga iginhatag ha iyo. Ayaw ubusa hiton tagay, ha. Para aton mga kuan kasi iton iyo gininaro para maayudahan ka mo tapos iyan na kay nakarawat niyo gasto ha hintama kay as in nga magin ayuda talaga ha iyo. Pagpalit hiton gasolina, didahiton iyo naman pamasada, ngan syempre panginahanglan didahiton iyo panimalay. So, perabad to nga kinarawat, hinayuda kakulop nga adlaw, 1,049 nga mga taga-syudadan Borongan nga mga truck drivers. Diri pa iton upod dida adton mga waray hilakip. Kay naorhi adton submission, adton iba may ada problema. I hope na ayos, adton may ada mga problema didahan ira mga document, Tapos naman, ayaw la damang kamuanay iliw aton mga didanahaton mga bungto kay isusunod naman kamo kaulangan lagi na pilot la adton mga syudad habugos nga Pilipinas and then makakatagamtam gihapon adton mga adton mga tricycle driver didahiton mga bungto, kinahanglan la kay diri man kaya hiton aton daman gobyerno nga pagdedrenganan unang-una didahiton human resource hiton mga tawo nga nagdidistribuer diri gidadamo iton mga tao didahiton DSWD so kailangan magkamay-ada daman hin scheduling and then funding nga nagsusunod-sunod ngayon. So dara kay wara pa kamo dida hikamo iton masunod aton mga truck drivers didahiton mga bungto pero sigurado ala niyo ha nga may ada kamo mga dokumento nga ginkikinahanglan pamatuod nga mga nanmamasahero talaga kamo rehistro haton sa sakyan dapat nakarehistro kamo didahiton LGU tapos may ada niyo driver's license. Asya iton mga panguna nga mga requirement pagpamatuod nga hikamoin mga nanmamasada mga tricycle driver ang mga pampubliko nga mga sasakyan nga mga tricycle yon. So, aton oras, may ada na kita 21 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Hala, kulawan ta, iton papresyuhan iton mga produkto anay, mga produkto hiton na pagkaon. Oo, baa di haamon sobra na ada iton 400. Tagpira na ba iton presyo hiton baboy? Kilo. Diri na ka maaram, di nagakam na palit. Ha? 400 na iton isda, didi. Oo, kasi iton iton RTC, LGU RTC, nagpagawa si Rahad ton na presyo.
Oo, nagpagawa sirahin na mga prices sa ton ira mga kuan, hiton ira mga paninda dito. Ano, iton presyo iton karne. Hi ako naman direk maaro kay diri hiyak naman ito nan mi merkado. Sorry. Okay, pero kuhaon ta. Dito hako, dito ha RTC iton ira unod 370 per kilo, tulan 280 kada kilo. Aton mga entrails 150 per kilo, iton ulo 150, siki 280. Uy, dati man la ini tag 200, ano anaton pagpapalit, marasa kasi ini nga nilaga. Ano? Tapos iton ira naman Carabao meat 380 kada kilo. Dito ini ha RTC ha. Kuridas naman 330, tulan 300. Carabao ini ha, entrails naman 100 per kilo and then siki 200 kada isa, no? Asya iton panmresyohan dito naman ha RTC. Okay, diliwatin importante naman nga pahibaruti kang iton Revenue District Office iton Eastern Samar. In short, BIR, Eastern Samar, ano, para malikyan aton pag inapura, iwasan iton mga penalidad, pwede na kamo mag-file hadton iyo mga kuan, hadton iyo income tax return. Nada nala inihiton ka April 15 aton deadline para inihaton taxable year 2025. So unom nala kadlaw ito na hibibilin. So nag-aanunsyo iton Revenue District Office o BIR Eastern Samar para haton mga taxpayers nga waray pa pag-file haton ira income tax. Nada nala sunod nga Miyerkules nga adlaw. April 15 tapos magkakamayada na hiton penalty. So kaulangan nga nga buton ano iton nga nahibibilin nga unom kaadlaw. Jennifer Golmatico saying good morning. Kumusta panahon dito sa Borongan? Nako, para ngayon ito natin viewers sa gawas ito natin naman probinsya. Kanina madalumdum ito na amon panahon nga daiya na at least maduro dalumdum pa. Importante nga nagpapasalamat kita iton sugad nga klase iton panahon kay kakulop nga adlaw. Grabe, sobra aton kapapaso. Ano? So at least yan na aadagad mapaso hiya pero we're hoping nga diri mauura-ura ano. Pero saring pa tagam na lakita no kaya ada pa namiminta na iton nga El Nino so mag-iiha-iha ata iton mamara natin nga panahon. Okay. Dagad nga ni uran kakulop nga adlaw ano. Pero saring pa sobra talaga aton na paso in general. Okay. So asya iton Jennifer, no? Anaton dida mga may ada mga transaction hagawas, dida nala ito niyo. Yan na pwede pa, no? Mga alas 9. Aton may ada mga lakat, sige kung may ada niyo mga payong okay lang. Pero kung kaya naman iuni na nalahiton kalop. No, ay pag inapura total waray man yan na agod diri man stressful iton adlaw dara kay waray niyo mga pasok. Wow, upat ka adlaw, long weekend talaga para to naton mga government workers dida nga diri mga frontline aton service. Dara hiton cost cutting ngayong papatumadaman hiton aton gobyerno. Pabs Capacity Junior is saying good morning. Thank you for watching. So siguro diri good ako na baga diri mga sagipo yan na iton mga tao pero lahiton sugad haamon dede. Pero lahiton sugad haamon dede. An kanina nga yan aton mga prices nga aton igim pahamtang tika nga aton Office of the Municipal Agricultural Services aton RTC. No? As to power interruption, General MacArthur, alas 9 nga diton ka alas 11 yan nga aga. Kanan isa Melco South area, aktibidad pag Tulod Center, hiton 37.5 kVA transformer. No? So nga dayton ka alas 11 yan nga aga. So kalawan ta daw, aton kanan isa Melco daman, aton may ada mga transaction didto. Ano hiton opisina hiton isa Melco, sarado liwat iton ira naman mga opisina. Ano, sarado iton ira mga opisina kay holiday man gihapon yan nga adlaw, no? Tapos dilugo din mga skadden power interruption. Hala, di deton Sabado nga adlaw, hay niton mga maaapektuhan. Kinapundan substation, so tikang Hiporlos nga to Balanghiga, substation nga to Barangay 3 Balanghiga.
Asya ito nit mga apektado nga area kay magkakamayadahin pagbalhin hiton poste tapos pagliwan daman hiton mga hibang na nga mga poste dida barangay San Vicente Kinapundan and vegetation line clearing. So Sabado nga adlaw April 11 alas 8 hit aga nga diton ka alas 5 hakulop talaga kailangan niyo magtagam kasi maiha iton nga power interruption. Didi dapit hiton didto naman daman ha parte hiton giwan may ada liwat power interruption apektado iton barangay 13 Salcedo Mercedes ngan giwan. Sabado daman nga adlaw alas 10 aga nga diton ka alas 5 hakulop darakay may ada preparasyon para iton EVR platform ha barangay Timala Hagiwan. Mga power interruption iton. Kanan hiyana naman anay ha, kanan hiyana 9, so far waray na. Okay? So aton mga mabayad na Isamelco, di ba? Isked na yan iton pamayad. Kapira na yan. Isked na yan iton pamayad ha, para malikyan iton kautod, iton serbisyo. O kautod hiton kuryente di dahito niyo panimalay o haaton mga panimalay panghinano kamo haton haton iyo due date ngayon para malikyan daman aton penalty pwede man magbayad pinaagi hiton electronic banking pwede liwat aton mga remittance center nga accredited hiton Isamelco di da nalabayad kasi sarado ito ni Ira opisina. Alright, so mga kasangkayan, aton naman yan may ada natin ipapabati ha iyo, ipapakita na mga mensahe aton mga importante nga personahe dito naman ha Dolores, aton gindumara nga pag-abri, hiton bag-o nga district office. Gida ko kaya iton hiya nga bagay ha, district office hiton LTO, Land Transportation Office, may ada na lugaringan dito nga opisina, kaparihas iton iya function hiton LTO Borongan. So kasangkulop nga adlaw talaga ginabrihan iton didto kay may ada balaod nga ginaprubaran para hiton nga district office. Again sa lawadad to balaod no ni House Minority Leader Marcelino Libanan. So naging balaod talaga hiya na aprubaran asya iton nga nakatuko. Di ba gihararayo aton iyo pagpaparehistro aton iyo mga sasakyan didihan norte nga dapit hiton aton probinsya, tikang didihiton kan Avid, bisan pa Taft, nga to naman Hipapad, nga to Maslug, nga to Arteche, harayo dayak aton pagkakadi ha Borongan para la magkuhain driver's license para magparehistrohan sa sakyan. So asya nga waray daman didto kulang daman ato nag-iimporsar kulang hinananakop didto. Dara kay waray man ato opisina iton district office. Pero yan na aada na ha functioning na hiya iton district office iton LTO dida naman ha Dolores ginapapalakat iton officer in charge yan na dida Sir Gab anak adto hiya Anasio yon Sir Gab Anasio. Okay. Hiya iton labaw yan na didto tapos magkakamay-adahin 8 talaga nga mga personnel iton LTO para makatagad hiton kada adlaw nga ginkikinahanglan nga serbisyo tikang hiton mga publiko. So dida atin daw anay pamatian aton mga importante nga mensahe tikang mga nagtambong kay syempre ining district office ato nanguna haton pag-abri syempre mismo ato naging author author haton balaod di House Minority Leader Marcelino Libanan tapos nakadadaman hikong Shane Gonzales nakadahi Governor Ralph Vincent Ivardoni syempre presente adton Mayor di Mayor Zaldi Carpeso kay adton LGU hiton Dolores siya ato nag-provide hiton ira opisina yan na hiton LTO district office pero iging patapod man hiton House Minority Leader nga pwede gihapon niya bumulig para makatuko din kalugaringan nga building iton LTO Dolores so pag kayo na unahan ta mensahe ni Governor Ralph Vincent Ivardoni hayaging pahamtang durante inaugurasyon han LTO District Office dida naman ha Dolores
kasangkelep nga adlaw. Kay iya daman iging kalipay ini nga pitad. Arayon. Actually, ito ang resulta niyo pagkapos sa mundo. Inikita niyo yung niyo ang pag-ulit nila ngayon. Ito na Bukuhan Dolores. Pulos po ang magpasalamat sa mga probinsya. Kaya sigurado ko dapat yung ulit para hapon. Feeling ko, hindi lang din hiha-install sa akin. Dahil hindi ko mga technology sa akin na marami din hiha-install sa akin. Hindi ko ako dahil po rin din natin ang model. So sabi ko na bulit na district office to. Kaya ito na satellite office na rin ito na ito na ito office din pero mahalili pa rin kaya yung district office na hiya. So, hindi na ako sunod na ako kaya ng mga area, pag-exam, sa mga tao, sa mga kailan, disenta. Nandalo pa, kaya na pag-ministro, dapat pa mga servisyo ka kayo may hatag. Tinanong ko sa lahat kung gagawin yan, co-chief. Yan, pagkasalamat ko ako, pagkakaging support ano niya, ito na ang mga opisyalis, personal ng regional director, attorney. Alright. So, amo to ang minsay ni Governor Ralph Vincent Ifardoni nga nasa ring hiya dako iton nga bulig kay sa ring pamasaserbisyuhan iton norte nga dapit iton probinsya nga diri na daman kinahanglan iton pagbiyahin harayo para la magkuha hin lisensya para magparehistro hiton na sasakyan nga nasa ring nga ni hiya nga iton daman nga kuan iton nga serbisyo hiton na LTO Dolores pwede makahatag daman hin serbisyo nga to naman Northern Samar, di ba mga taga-Palapag harani na, ng iba pa mga taga-Mapanas, pwede na gihapon hira masingan niya aton, magtatalunoy man la iton hira, ti pagkada naman habong titon Dolores, para hin pagkuhahin driver's license, pagkuhahin, pagparehistro iton sasakyan. Kasi kung ano iton function, hiton LTO Borongan, asya na iton function daman, hiton LTO Dolores. Hala pa matian ta daman, may ada daman mensahe ni Congressman Christopher Sheen Gonzales dida hiton nga okasyon. Medyo halarom la ada. Apa ko niya? So kita ko ang orang nga pangusog ni sorry, sa presidente ko niyo, itong kanang minority na yan, chief of staff, itong kanang Forbes Party, si Mayor Lagdabuko. Kaya ngayon mo ka na tulad ko niyo, kay damo ko na lang alian din, sumang kami mga kadali, kung gusto mo yung libanan ka, kawawan-awan na, halos kaya simula pero niya, gimpapakya na hamon nga ano na itutangan, hiton, district office, nabalao hiton, Dolores, hiton, NPO. So, tinutukan po niya, Koroa, na may ating ibang mga house bill, consolidate, pero ang iya house bill ay kung hirap ng register sama asya ang nagbabaw na asya ang ginalin susunod na pero nagkakapagod siya may gagawin nyo ngayon na yung dodo pero nevertheless maumay ang pagkabat ka na kaya inabat gagawin ka kung congressman mo nilibanan kahit magkakabalaog lang kaya sa national district office itong LTO in Dolores. Hindi ang naging ni Governor Arby. Kung yung nag-push ko nito, si kahit parang pero hindi ko makakalimutan yung ano na yan, yung batas na yan. Kasi para kami sa amin yung gusto ng libanan. Kasi syempre, hindi sa amin libanan. Ang pagkakaiba, itong district office yan, satellite office. Diba? Satellite office yan, limitado. Itong mga transaksyonis. Alright.
Alright, so amo ato ano naging namin sa kung Shin Gonzales nga sa ring paniya ginalin susunod ni House Minority Leader Libanan ini naman nga balaod nun nga nagmaterialize nga naging balaod na hiya kay actually adton pitad anay hiton didto ha Dolores himuon lahiya nga extension office consumering naman nga extension office iton ba nga itpundo tikang lagi hapon din ha Borongan District Office tapos di nga ni tikang Damanha Region palalaktan iton pero yan na kay District Office man iton Dolores na iton LTO may nanira kalugaringan nga budget ngahin magkakamay-adahin kalugaringan nga mga empleyado so 8 nga mga empleyado iton kinahanglan didto nga asya iton na asya iton na tumawo adton na mag-comprise iton bugos nga pwersa iton na LTO Dolores para maging tuhay iton ira operation naman didto. So adi nga ni pamatian ta naman adton naging mensahe mismo ni House Minority Leader Libanan dida hiton nga opening kakalep nga kasangkalep nga adlaw. Pero, nagpapasingahingali kami, yung sisinunggulat nila, nasa nila. Anong ginikikilang sa dalit ng Samar? One way man lang itong kalsada dito, one way. Nagsisinunggulat kay Gobernador dito ang paano, one way lang. Ang galing ko siya dito, one way. Wala na yung ikakahita po. Nagkikinal sa kita, hinuwala ang mga auto at mga tao. At panahon. Ibig sabihin, kung ako ay return of investment, direct mabalik yung investment ng gobyerno. Kawala mga auto ang tao. Nag-sharing ako, ayaw ka rin mamamaida ito mga auto. Uupahin ta, at university, magiging na mga kabataan, panangal sa dahan, tangat ng mga kaumahan, ma-progreso at Eastern Samar. Bugo na lang tayo siyudad itong program. Ma-progreso at Eastern Samar. Sumala, nagsabot kami ng Governor Ben Bardonihan. Primero nang mapakita ang 2022. Si Governor Ben ang nag-propose. Siya rin pali. Ikalagas na kita. Pagbuling na kita pag-upay Eastern Samar. Pali, asay pa, sabi nila i-inupay, asay pang pagbuling kita. Willing ako yung pag-ipapasahin. Sumala, 2023, highest GDP ang Eastern Samar. 6.8%, 8.7%, highest in region and gross domestic product. And gross domestic product, sum total of funds used and activities, business activities in the area concerned with the sarili nga computation. And 2024, rapidly developing province of the whole Philippines. 10.4% GDP. Nakita ka mo ang kadamatan. Naman po paghimuang ang syudad ang Borongan ang 2004 kayo niya, pero nagsisiso pa, may natapa Supreme Court, mga later years na yan na himulang. Diba itong mga, ano to? Mayroon parang mga 2010 na ito. 2009 ito. Mga or 2012, ang finality, di ba? Finality, 2012. Sa final na, mga pinagkahalaba. Alright, continuous kasi yung mensahe ni House Minority Leader Libanan didahaton iya mensahe ngayon pahamtang. Alright. Paniwala lahat ng mga kakayahan. Wala hindi makubay nga sama at hindi kita. Sabi, may nga mga nagkikinalaat
ang mga taga-Eastern Samar, kamaturan, naulala ko pero nagdulubo kita kasing-kasing. Kaya tayo mamahupay, Eastern Samar, mamahupay ko Samar, kinita natin kaya ng mga probinsya. Kung kahit ibang lugar. Third largest island ini. Maniwala na kita, mga kaya tayo ini. Kaya lagi sa pinangilaw na lang ka na ni ba, upaya tayo natin. Kasi ititrin ko rin natin sila. Pagkakaligot-ligot, pagkakamaya na oras, kalaab, para siya na. Upaya ka din ng libong, upaya din ng barangay, upaya din buko. Yan na. Itong iwan tinoo, 3 consecutive years, itong year income, excluding IRA, 130 million na for 3 years. Yan na, pagbalik ng mapal na kita in CPO. Magiging sulat na dama itong iwan. Kaya nung elements ko, yan itong elements ikatulong na sulat at Eastern Samar. Dolores. Yan din na sinayalan sa inyo. Ay, siya hindi na nag-aakot ako. Mayor Salvi, bilang ka ini. Itat mga posyalis, inakistorya ko kamo permi. Itat kabariuhan, pangal sa dahil din magubay, ipreparan kadat mga tao. Ayaw kita paglinaraksi. Alip, panahon. Taagita, mo pa yung kabubuasan at mga anak. Maihan na ang panahon nga kulang ang development ng probinsya. Pangako kita para ato. Ay kamo paglinaraksi. Kaya po, dahil din ito ni mo kalimulan, kang hanggating ka. Permi, unamit may dako, gagamitin ko permi para sa ating probinsya. Para sa Samar, para sa Sulit. Ini kita kinabuhi. Yan na, magsasay 73 anyos na ako. Pero tilang tayo niyo. Pero kumalis ka diya. Istorya po kan Minola Analyst. Teka na ilokos natuwa sa buwaka. Natuwa din sa buwet na kaya ka. Makiyihinaan nga nakakin. Paktakan ko sa kaan na pagbabdaw ko, upayat kayo mamarli kayo, hindi mo nagagamit. Kaya nung kakaroon ko, upayat. Yung mga pumari ng mga tao, yung nagagamit. Itong mga rito, ito upayat, mga auto, mga aeroplano. Ito, ordinary, kasi inulumba-lumba, di ba? So, yan na. Rilisan na ito, yung punto, ng Presidente, ng PWH. Gusto, teka na ilukos at to Zamboanga. Itong focus na Marlica Highway. Antes maman, itong government, ni Presidente, Hugo Marcos, uupayan itong Marlica Highway. Bisa tinihalan. Pinakaya ka sa talok, ikang dinpatatuban, nakaburay, halos ubos na. Buti na lang itong sabi nito. Ano ang naging armasta? Ang pagtuuhan at karugarin. Ano kadua? Kabang tinutuuhan, kabang hinahat. Itong paghimo, itong matnog aling natulay. May nilingil kayo kung mahihimo na matnog aling natulay, yan hinahat. Kaya nanatuo ako. Itong mga opisyalis, itong gobyerno, di kamo gini-expect panhimoy ordinaryo ng mga butang. Gini-expect kita na tanan, paghimoy extraordinary na butang. Bigger than ourselves, bigger than our imagination. Kaya nagkukuruntis man ubos, focus na kalimutan nagkukuruntis, focus ng Pilipinas nagkukuruntis. Upaya tayo din. Labi nang itinatapunan kita tao, ura din kasagrado nga pagtapo ng tao. Okay, matnugaling na tulay, warahit nagyayakan. Kaya ubos na siya rin. Di kaya. Paano di kaya? Ipera ka kilometro.
sa kanaming paas. Anong papalarin ako ba? Sige na, Sino ba ka mo? Sino ba ka mo, ha? Kaya ka kilometer. Kung tangil itihimon 24 kilometers. Kung tulay itihimon, tikang alin, natuwa San Antonio, natuwa Kapol, 27 kilometers. Pero Gimaras, Iloilo, Bacolod yan na. 37 kilometers. Pero itong Cavite, Bataan, 35 kilometers. Mama, hagla ba? Kaya ano, madirik tidak? So, sinususunan ko ang NEDA, National Development Authority. Ikalawa, ang lirik pa ako, Congressman, wala nagyaya kanit na mahal ka highway, nagkirarot. Kaya kang Ilocos, natuwa, wala pa kuno technology. Alright, mga kasangkayan. So, amo ito importante nga mensahe ni House Minority Leader Marcelino Libanan. So, sa ring niya, anan una, wari kun hiton natuan din hinaman haatan, sitwasyon haatan probinsya, kay ano kuno maghihinimuhin mga kalsada, nga waray man kuno naagi, pero positibo kasi ito niya pananaw, nga naabot iton panahon, nga magdadamo gihapon iton. So, tinuuhiya, sa ring naman niya, nga kailangan hikita nga mga estihanon, matuo talaga kita nga kaya natin ma-improve iton ato naman na probinsya. So asya nga prioridad iton mga kalsada, tipakadto iton interior nga mga lugar, tipakadto para maabot ba hiton na maginhiupod naman dida hiton na pag-orsa nga ni iya nga ni gindasig nga anhan una waray kuno hit nag iinari nga sabay niton nga Maharlika Highway, pero kita nga da iya na dara kay nag-ari nga sahiya amo kun habaga iging panawagan aton pag-repair, may ada nahitabo nga pag-repair. So yun na naman ito sa panging kikitaan dida amo iton construction naman hiton alin matnog nga pwede tulay, pwede underground daman hiya nga kalsada so may ada na hiton yan na pundo para naman haton feasibility study. So iton ba nga ginkikitaan nga bagahit haros imposible, pero para haiya posible iton nga mahimo basta natuula kita. And then iya naman gin-mention dada nga usa daman nga bubuhatan nga pitad iton aton House Minority Leader amo iton pagpasen balaod nun nga mag-recreate hin syudad hiton bungto naman hiton giwan dara kay iton ira local revenue naabot na hin kanan syudad iton ira kita diri pa iton upod iton national tax allocation iton nga IRA na kaka-generate na hin income nga sobrahin 100 million iton bungto hiton giwan nga usa hiton mga panguna daman nga requirement para hiton usa nga lugar agud naman magin syudad so andida naman hakuan andida naman ha Dolores nga district office nagkamay ada la kasi pagbarubal yun aton pag-send haton mga video andida naman ha Dolores iya daman gin mention nga magiging maupay iton lakat dida dara kay magigkakaada talaga yung mga regular nga mga empleyado, kalugaringan nga empleyado aton nasabi nga opisina para magpahamtang hiton na mga serbisyo. Pero adi pa ito nakikitaan dida nga medyo problema dida nga ada na iton district office kasi waray pa dida iton smoke emission center, di ba? Testing center. Asya iton kulang yan na dito naman ha Dolores. So iya ginaawhag iton mga pwede magkapital nga magtukod dito hin smoke emission testing center kay para iton mga magpapatest daman iton mga sasakyan diri na masingan ni Borongan. Kundi didto nala diri na mahirayo. Pero sa ring pag ginuusa-usagad lait naabot naman iton panahon nga kuan iton hiya mahihimo talaga dara kay kinahanglan iton nga serbisyo siguradong may ada magtutukod deda. So kadtuon ta naman aton regional director hiton na LTO hi Attorney Macariola haiya daman pahayag nagkaada kita hin chance nga ma-interview daman hiya bahin naman hiton nga bag-o nga district office iton LTO dida naman ha Dolores. Dolores District Office, LTO Dolores District Office. Aprobado na siya, sir? May na-release sa Congress in Balao creating District Office. Unlike
before nga ang G1 nga ang Mercedes amon extension office la. Ini may kalugaringon niya nga budget, may kalugaringon ng mga number of personnel, magkalaan, unlike an extension office lang nga kami nagmi-maintain, utang tao plus ang maintenance ng office. Ini talaga ko din yung district office. Pareho ikuronggan. Catering about 6 or 7 municipalities. Tugtog na to ipapad. Yes, hipapad maslog. And then nga di pahit probably tikang hataf. Oh, ang kuronggan naman as the geographical area of responsibility up to TAF. From TAF up to ipapad kanan district office na dulo. Basic functions, licensing, issuance of driver's licenses, magkakandak na kitahin mga seminars o practical, theoretical driving courses in district office para maka-issue kitang driver's licenses sa mga applicant. May daliwat kaduha sa nga function ng LTO is registration of vehicles. So, may na kita mga registration of vehicles, mga motorcycles, trucks. Nga tanan nga vehicles nga na-fly along the highway from Northern Samar up to Tacloban or Leyte, up to Manila nga niya. Register kita. Ang last naman is law enforcement. Kaya sigurado, kailangan doon magkada kita disiplina kalsada. Through the law enforcement team and district office. At sinisiring nga manaanak ko yung mga pasaway or education to the drivers. Conducting seminars or safety seminars sa mga drivers regarding traffic rules and regulations para ma-aware nila. May ada 3 basic functions. Alright, so amo adto an regional director hiton Land Transportation Office din hinaman haatan rehiyon hi Attorney Lidwino Macariola nagkaabot ngay ani ni Herang House Minority Leader dida naman haton college ha Divine Word University nga eskwelahan. So yan na naman kadiyon ta naman hi kuan mensahe daman ni Mr. Gabino Anasio iton OIC ana didahiton LTO Dolores kung ano iton ato naman may expect yan na hiton ira serbisyo. Pasalamat kita kanda Congressman Libana ng pag-era initiative na mahimuan balaod nun ng Congress para ma-approve na maging district office ang Dolores. Ako salamat biya kita kanda Mayor Saldi okay, sa mga initiative nila work coordination collaboration with the LTO para materialize niya ng mga buruhatan. So para nga ditong publiko we need cooperation and support nila para itong LTO Dolores kasi this would not prosper without the support of the public. Kaya iningatan ng investment natin itong gobyerno para makatagamtang na tanan itong mga tao. More particularly mga municipalities from Sulat to Hipapad or TAF to Hipapad para natanan magka-avail. Diri kita diretso mananakop, we need to educate the public para diri hira magbasol nga asin buruhatan itong drivers, itong mga operators. So that would be all. Thank you. Okay. So amad to mensahe hadton labaw yan na hiton LTO dito naman ha Dolores. Nasaring dara kay bago iton ira opisina didto hiton LTO diri diretso mananakop. Ig-iedukar anay iton mga motorista para waray pagbasulan. Magkakamay-ada hirahin mga information education campaign nga bubuhaton para iton ba nga makasunod iton mga motorista hiton tama nga kiwa iton tama nga mga balaod hiton mga balaod nga na-govern didahiton pagbibiyahe ha kalsada para malikyan iton mga panakop kay dismayado hikuan hi RD Macariola kay saring niya
pag nag-advance man hiya ngadto, a day before hadton launching hini nga opisina, nakadto na hiya Dolores ngan pagkita niya hadton mga motorista nga naagi di hadton kalsada, saring niya siguro hadton kada napulo nga mga nakamotor, ini single nga motorsiklo, usala adto naka-helmet. Nga saring niya hingkad dedelikaduhan. Kagididelikaduhi haparte hiton na motorista kun pananglitan madisgrasya, iton mahingangadtuan. So asya iton kailangan daman nira buhaton maedukaraanay iton mga motorista didto, kay ini nga binubuhat o bubuhaton hiton LTO in para ini pagsiguro hiton kaligtasan nga hiton mga motorista ngan sugad man hiton mga pedestrian. Ngan magin na tuhay daman iton daloy hiton na trapiko didi hiton na ato naman mga kakalsadahan. So amato naton mga nakuha nga mga importante nga impormasyon kasumpayahan na pag-abri hiton LTO dito naman habung to hiton Dolores. So nasa ring tatagan prioridad iton pag-edukaraanay hiton mga motorista kay usa hiton na kinahahadlukan hiton tao iton enforcement capacity hiton LTO. Ini nga ni nagpipinanakap hiton mga moroso nga mga sasakyan, wara helmet, wara lisensya nga driver. Asya ito nitira mga panguna nga target kon nagkakamayada iton checkpoint. Magdudumarin checkpoint iton LTO pero saring pabubuhatan anay iton pag-edukar hiton publiko. Diri anay nga diretsyo kuno mananakop pa. Okay, pero siring pa maabot iton panahon nga mananakop daman talaga hira. So kaulangan niya na pala adton mga waray didto mga lisensya pag apply na kamo hiton lisensya kay maabot iton panahon magi-stricto iton LTO didto hanorte nga dapit iton na aton probinsya dara kay adto na iton na ira naman na opisina, Hinkaiha nga panahon, kaiha nga panahon nga nag-uusaan la adton district office dinhi naman ha aton probinsya. So yan na la nga may ada ikaduha nga makakaserbe ngadto hinadamo nga mga mulupyo diddi naman ha norte nga dapit. Hiton aton probinsya. Kakuri kaya aton mga tagahipapad nga nakan hipahaborongan para la mag-applyin driver's license aton iba diri na naupan kay waray man nga hiton didto nananakop dito ha ira nga dapit kay dinhi pala diri na kaya hiton LTO aton permi nga checkpoint. How much more so nabibisita hira nga to dani tag-usala hiton sa katuig. So aton iba diri nala nag-apply, diri nala nakuha driver's license. Aton iba daman nakukuha iton napalit hiton sasakyan, motor, pero pag hiton registration na diri naging renew yung registration. Kasi nasa nga wara mahit didi nagsusulukit-sukit, wara mahit nag-check, wala man mga checkpoint. So hapag kaya na mapipirita na kamo ngahin importante la daman nga holder hin driver's license iton mga nakaput hiton manibila kay ibig sabihin maarami ra iton traffic laws. Pero kung iton mga nakaput hiton manibila adton tubtub lang nga nakakapaandar hiton motor, nakakapadalagan hiton motor, yan ang delikado iton prone hiton disgrasya kay waray man kalabutan hiton traffic laws. So dako iton mababag-uhin niya na hadalagan hiton trapiko, transportasyon, han norte nga dapit hiton probinsya, pero ginlalauman daman at the same time makakahatag inihin pag-ursa in terms hiton ekonomiya, panegosyohan, didihan norte nga dapit. Hiton Eastern Samar. So bueno mga kasangkayan, dinhi kita nagtatapos sa panhoybes nga edisyon taramdan sumat istihanon. Abril 9, 2026. So nga rin ito na amon station manager Ate Rose Rivera Abunda. Didi naman ha technical, naging kaupod ko Chief Tech Policarpio, nga hi Engineer Mark Gagaway. Ni Daisy Lalo sa Bilizar, nasa ring da mga salamat inyo pakigusa, maupay nga aga, and God bless everyone. Enjoy hiton yung long weekend. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.